Good evening! Welcome! This is your show, This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 8. Episode 39. And today is June 12, 2028 at Happy Independence Day to everyone. Yes, 2026 pa lang tayo, Tata Bird. Ay, 20, ano ba sinabi ko? 2028. Oh, kita mo advance masyado. Oo, pwede, diba? 138 na yun. 28, kasi 28 to ano? 128 years ng independence natin at 28 years ng ABFI anniversary kita. Ang galing naman Galing, mo. no? Hindi ako naniniwala sa coincidence, Tata Bird. Parang sabay pala halos. Isang daan ang ang year, no? Yun na. Ang gap natin. Ayan. Happy Independence Day po sa inyong lahat. Sa mga Pilipino dyan na talagang mahal pa rin ang ating bansa. Ayan. At dahil dyan, sa pagmamahal sa ating bansa, meron tayong guest, Tata Bird. Oo, meron guys to mapagmahal sa bansa to that point na umakyat ng bundok. Ay, Oo. Ay, oh. Sumapi sa basta sumapi. Saan kaya? Ito po ang ating kaibigan. Magkasama nating volunteer, si Fred the Kibil. Palakpakan naman natin, Kuya Fred. Good evening po sa lahat. Magandang gabi, Sir Fred. Salamat sa iyong guesting at napakaganda ng iyong jacket. Talagang pinagandaan yung pag-guest niya ngayon. Kita niyo. Talagang very nationalistic. Totoo. Ayan. Ganda di ba? Saktong-sakto yung jacket. Ayan. Ako ang attire ko, Yes, attire ko ito, camisa de chino. Ay, tama na. Ito yung masuot ng mga farmers. Yan. Sa bundok, sa bukid. Yes, Bukid. tama yan. Ayan. Ako naman kulay-pula na may Yeah. dilaw. So, takpan lang natin yung character. Kasi naghahanap ako nung merong all colors. Ito lang yung meron. Kaya, ang ating daga, pambansang daga. Ayan. Para red, blue, and yellow. Ayan. Naku, maganda yung episode natin yung Tata Bird. Ay, oo. Sana ma-uplift ang ating mga kapwa Pinoy. Ayan. Nung ano nga pala, nung Sunday, no, nag-brisk walking ako mula sa amin hanggang sa Luneta. Eh, yung Luneta kasi, Rizal Park ang tawag, pero mas gusto ko laging tawagin Luneta. Mas natutuwa ako doon sa lumang pangalan niya. Ayun nga, nakarating ako doon sa loob. Nagtataka ko, ang daming mga parang mga kiosk. No? Bawat agency, department ng gobyerno, meron doon isa-isa. At meron silang ino-offer na kung ano-anong mga bagay na may connection sa Independence Day. Oy, maganda yun. Gusto Sunday, ano ito nga lang ngayon ko nandudok pa, pero for sure nandudok pa rin yun. Yan. Kaya natuwa naman ako, nakakatuwa. Bawat department meron representation doon sa ano na yun. Sa Luneta po yun. Maganda yun. Tsaka, ewan ko, Tata Bird, kung may mga float pa rin pang silang ginagawa. Yan, hindi ko lang alam. Noon kasi yan ganyan sa may Luneta. Yes. Malapit sa Quirino Grandstand, nakaparada doon yan. Lagi kami nanonood doon. Ano pa ako? Noong bata pa. Yan. Wala pa tayo ng Kuya Bird. Yan.
grandstand noon. Oo, di ba? Saya no. Ikaw, Kuya Fred, anong mga experience mo dati? Experience ko dyan sa mga independence, wala eh. Parang lagi ako sa kan. Hindi ko inintindi nung araw eh. Wala. Puro trabaho. Ang trabaho. Oo, sa bagay. Kahit holiday minsan, na kailangan magtrabaho eh. Ayan. Saka noon, ang nakakatuwa rin noon, no, pagka dumarating na Independence Day na yan, halos bawat bahay may banderitas. Bandera ng Pilipinas na maliit. Meron yan. Opo. Inobserba ko parang ulat na. Meron iba, pero hindi katulad nung kasing dami noon. Opo. Bahay, meron eh. Oo, noon. Meron. Sa governance agencies meron. Iyon, no? Yan. Yun, meron yun. Opo. Kami doon, nagpaganda, palakihan pa ng bandila. No? Opo. Oo nga po, no? Tsaka yung mga sasakyan, may mga nakasabi. Oo. Yes, maganda. Ngayon, meron naman, pero parang kumukonti. Yun nga. Madalang na. yun nga. Madalang na, tama, Sir Fred. Ayan, ako. Ayan, marami pa tayong pag-uusapan na, Ay, oo. ayan. So, ikaw, Kuya Fred, nung, dahil sabi mo nga wala kang experience, pero, ano ba yung very proud ka na maging Pinoy? Siyempre proud tayo gawa ng talagang dito tayo pinanganak sa Pilipinas. Proud talaga tayo dahil puro tayo Pilipino eh. Yes, yan. Saan po ba ang probinsya mo, Kuya Fred? Antique pero lumaki ako ng Mindanao, Cotabato, Cotabato. Tapos napunta ka ng Bicol. Bicol. Tapos napunta ka ng Northern na North Luzon. Cagayan. Cagayan Valley. Lahat ata Tagal ako Palawan. Inikot na dito yung buong Pilipinas eh. Ay, tunay na Pinoy pala talaga to. Yan. Kaya kahit anong recruit sa papuntang ibang bansa, ayaw talaga bitiwan yung Pukapino eh. Dito na lang tayo. Ito, siya ang male version ni Dora. Ah, yes. Yes. The Explorer. Oo. Fred, the Explorer. Yan. Fred. Ang dami mo na pala na... Kaya pag nagustuhan ko kasi sa lugar, tumatagal ako. Yeah, tama. Sinasama lang ako niyan. Yes. Opo. At least, buti hindi ka naman kinakain ng lupa. Hindi pa naman. Ikaw, Manata Bert, anong very proud ka maging Pinoy? Ay, ano nga ba? Mukhang marami. Maganda yung tanong mo niyan, pero masasagot ko lang na rin, I'm very proud ako na Pinoy dahil dito nga pinanganak. Ang pamilya ko na minahal ko sa aking buhay nandito, yung mga mahal ko sa buhay sa ngayon, Pilipino. Yeah. Kaya mahal ko ang Pilipinas. Yes, opo. Tsaka kahit actually, tanongin niyo si Tata Bert, di ba yung gusto mag-abroad, wala talaga sa... Ay, sa totoo lang, no? Kinukuha na nga ako ng anak ko pumunta ng Amerika, pero wala sa hinagap ko yung ganun eh. Yes, tama. Tama yan. Ang katwiran nga sa anak ko, Kako, hindi ko pa nga nalilibot ang Pilipinas, pupunta pa ako ng abroad para mamasyal. Dito muna, ayan. Nilalakad mo nga, nilalakad mo. Ayun! Hindi ko pa nag-bridge walk mula rito. Oy! Hindi pa Tama! Pero nakasakay ka na ng kalabaw. Oo. Oo. Pinoy na tayo doon. Ayan! Ayan po, nakasakay na. Ikaw Nakasakay rin. ng kalabaw. Oo nga. Kabayo, nakasakay doon ng kabayo. Yes. Ganun, no? Opo. Grabe, no? Ayan. Ay, ano po ang probinsya mo na, Bert? Aklan ako. Bisaya. Isang lugar na kami. Region 6. Malapit. Ang kasi. Kabilaan na kami. Isang island lang yan, Panay Island. Oh, yes. Kaya pala yung pagkakahawig. Parang ayaw pumayag ni Tata Bert o ayaw pumayag ni Kuya Fred. Pinoy ba o ate? Oo nga, ayan. Pero, yan ang maganda sa pagiging Pilipino rin. Ako, proud po ako, Tata Bert, Sir Fred, sa yung dialekto natin, napaka-diverse. Hindi mo alam paano siya nabuo. Kasi yung Dami. Bisaya, Dami. Bicol, parang Cebu, basta parang ang dami pala. Ang dami na. Yun, no? Ang dami. Ang daming... Kasi pwedeng pare-pareho yung buo mo ng salita, pero hindi eh, iba-iba. Pundo. Yung salita natin mismo na Pilipino o Tagalog, Yes. talagang karamihan dyan ang galing naman sa ibang bansa eh. Nahalo na. Oo. Nahalo na. Indonesia, Oh. merong Chinese, may mga anong ganyan yan. Kumbaga
Saan halo-halo rin bago tayo nagkaroon ng sarili nating wika na matatawag nating Pilipino. Yes, tama. Ayan. Sige po. Sir Fred, ikaw, ano naman ang, sabi mo, dami ka na rin napuntang lugar. In terms of kultura, sa iba't ibang lugar na napuntahan mo, ano yung pinaka nabilib ka na, ay, nakakatuwa maging Pilipino, ganito pala yung mga Pilipino. Iba-iba ang kultura nila dahil sa iba rin ang pagpunta ka ng Cagayan, iba rin ang Sa doon. kaugalian. Pagdating ng Mindoro, iba rin kaugalian. Bicol, ganun din, iba rin. Pero ano yung pinaka tumatak sa'yo na, nakakatuwa naman at Pilipino ako na ganito ang kultura dito? Ang Pilipino kasi matulungin. Yeah. Kahit saan ka pumunta, basta may kasama kang Pilipino, ayos na yan. Yeah. Magaling sila, magaling talaga, tulungan talaga. Ang isang maganda sa Pilipino talaga, hindi pa rin nawawala kahit pa paano yung tinatawag natin na ano ba ito? Bayanihan. Bayanihan. Yes. Yung bayanihan na Tama. talaga andun pa rin yan. Totoo po. Ay, hindi nawawala. Yan. Totoo. Kaya nga po dati, meron tayong Bayani Fernando. Tsaka Mm. Bayani Albayte. Joke lang. Joke lang. Pero Toy Tata Bird, actually, pag yun ay napapanood nyo sa news yung mga nasalanta ng bagyo, earthquake, Yeah. ako, to the rescue agad ang mga Pinoy. Talagang ano. At isa pa dyan yung tinatawagan nilang resilient, di ba? Yung kahit anong napagdaan, ba't nakangiti pa rin tayo? Tumatawa pa rin. Ganyan ang Pilipino talaga. Oo. Maawain. Yan. Maawain, sobra. Yan. Maawain, matulungin. Yes, totoo. Yung tipong talagang kahit ilan, no, parang pahinasunugan, talagang kukupkupin ng mga kapitbahay. O, pag bumaha, nakita mo, nagiinuman pa rin eh, kahit bahana. Yung kumbaga, wala eh, binaha na tayo, alam nga naman pakalungkot Doon pa nga sa gitna ng baha, maglalagay lang sila ng kung ano, tabla, basta nakaluta, doon na rin pati mga inumin. Ito, kakang Pilipino talaga. Iba. Yes. Iba ugali natin. Iba. Correct. Iba sa lahat. Yes. Sige ba, Tata Bird, baka may gusto ka pong pag-usapan ulit, tanong. Sige, okay lang. Sige, Tata Bird. Eto, ano naman ang bilang Pilipino sa pamilyang Pilipino, ano yung tingin yung hanggang ngayon natutuwa kang ginagawa pa rin ng mga magpapamilya? Ikaw, Sir Fred. Ang ginagawa niya, yung halimbawa, pag may naghihirap na isang anak, isang kamag-anak, pag humingi ng tulong, hindi mo matitiis yan, kailangan. Resparin mo rin, bibigyan mo pa rin. Yan ang ugali Pilipino talaga. Ito pampamilya eh. Hindi mo matiis yan. Tama. Ang isa pang maganda rin sa Pilipino, no, talaga, kung papaano sila magmahal ng magulang. Ay, tama. Yeah. Oy, okay. Hindi katulad sa ibang bansa, no, yung mga magulang nila, pag napupunan nila na parang, sabihin natin pabigat sa kanila, inaano nila sa homeful agent. Sa Pilipino, hindi. Hindi. Kasama talaga. Meron man, pero pambihira. Yes. Pambihira. Pero kahit yung talagang inaano, kasama pa rin sa bahay. At isang napakagandang ng Pilipino. Ayaw nilang mawala yung mga magulang nila. Talagang gusto nila buo pa rin ang pamilya. Tama. Yan is maganda. Opo. Kasi gaano kahirap, talagang titiisin na lang talaga nila yung ano, talagang, yun nga yung napagkwentuhan natin yung sa mesa. Ang tataberti ko kayang gano'n. Kahit na mo. May isip mo, Diyan ka nag-aalam ka. Diba? Parang, kahit busy ka, kaya mo pa, gagawin mo lang parang alagaan. Yes, yes. Ang hirap, di ko kaya. Kaya yun, ako proud talaga maging Pinoy. Yun talaga. Sabi ni Gina yung pagmamahal daw. Ayan, yes, thank you, Gina. Yan, ang isa pang magandang ugali. No? Although, medyo kumukunti, still nandoon pa rin yan. Yes. At yan ang isang magandang bagay dito sa center. No? Yung mga bata rito sa natututo sila, hindi natututo kundi marunong silang magmano sa mga nakatatanda sa kanila. Hindi nawawala. Hindi nawawala. Yan ang isang maganda na ano natin sa mga magulang, no, nasanayin nila ang kanilang mga anak.
lalo na maliliit pa na magmano. Nakakagaang ng loob eh. Once na isang bata lumapit sa iyo, nagmano, iba na kagad ang tingin mo doon sa bata eh. Iba na eh. Oo, Yes. nakakatuwa. Totoo po, dapat po. Sabi pa ni Ate Gina, tsaka masipag po ang Pinoy at matyaga. Yes naman. Yan. Magaling din po makisama ang Pinoy. Ay, totoo yun. Kahit saan, no? Ayan. Namimisa daw ni Ate Gina dito. Ay, Gina, oo nga. Ayan. Correct. Yan ako natuto sa pakisama. Mm-mm. Siyempre lang. Diyan tayo natututo. Diyan ako natuto sa pakisama. Kaya saan lugar ako pumunta, buhay ako dahil marunong ako pakisama. Buwanan, taunan pa sa isang lugar. Oo. Lalo na kung dami mong napuntahan. Kasi nga ba ang maano na. Doon sa kinaroroonan ni Gina which is Yes. Denmark, marami rin Pilipino ngayon dyan, no? Paano nga pala, Gina, matanong na lang kita, paano nga pala isineselebrate ng mga Pilipino dyan sa Denmark? Ang katulad dito, Independence Day. Uy, good. Meron ba silang ganon? Meron bang association o grupo ng mga Pilipino dyan na nagkakaroon ng ganitong celebration din pag kumarating ang Independence Day? Uy, ganda yan. Hmm. Ayan. Alam ko sa US naman, Tataber, talagang Meron dyan, sinasara meron. nila yung New York Meron States, dyan. no? Kakatuwa. Meron. Isipin mo, may kami pala talagang Pinoy. New York pa lang yun, ah. Oo. And I think Canada meron din. Canada rin. Grabe. Pero thankful tayo na open yung ibang bansa na i-celebrate. Ay, yes, ang ano naman nila yan. Tinatanggap nila yan. Yan. Okay. Tama ka daw, Kuya Fred. Sabi ni Ate Gina. Yeah. Great. Yan. Sa dami pa naman na pinuntahan ni Sir Fred. Ayan. Sige po, Tata Bert, may mga points ka po ba dyan? Gusto mo pag-usapan o pakantahin mo po Pakantahin mo natin? muna natin si Fred. Sige po. Yan. Ito syempre ng Pakantahin isa. muna. Ano bang... Ano gusto mo makantahin? Bayang bayan. Ay, okay. Ayan. Ito, magandang pang-opening to ni Sir Fred. Dahil, ito ramdam, ako, kinikilabutan ako parati pag narinig ko to. Kaya palakpakan naman natin si Sir Fred na nag-is natin. Ang bayang puti, lupayong at bulaklak, pag-ibig sa kanyang pangalan, nagpaalam at sa kanyang yun at ganda, tayo ay naalila, bayang puti.
darita, aking hawika, makita kang sa dalaya. Ay, ganda talaga. Galing, Sir Fred. Fred Dakipil. Freddy. Freddy. Yes. Noong nag-aaral pa ako Ayan, niyan, Tato Bert. siyempre, medyo napasama-sama rin tayo sa mga grupo-grupo noon. Opo. Pagka tinugtog na yan, tayuan na yung mga tao, takasan na ng kamay. Oo. Grabe, no? Talagang ramdam. Tsaka lalo ang panahon niya, Tato Bert. Ramdam niya talaga. Tayo yan, taasan na yung sabay-sabay halos na. Oo, yan. Tapos sabay takip ng ilong. Ayan. Sige po. Napakaganda talaga ng kanta niya. Totoo, Tato Bert. Ayan. Nakakabuhay damdamin. Yes, nakaka-uplift talaga. Ayan. Ikaw, Tato Bert, ano sa panahon ngayon kumpara dati, ano ang definition mo ng pagiging malayang Pilipino? Yan. Ang isang malayang Pilipino, no, ika nga, nakakapagtrabaho siya ng gusto niyang trabaho, lahat ng pangangailangan niya, nakakayanan niyang makuha dahil nga may trabaho siya at yung tulong ng gobyerno, yung alalay ng gobyerno, nararamdaman niya. At dahil na nararamdaman niya, siyempre natural lang na tama at hindi niya dadayain ang pagbabayad niya ng buwis. Dahil andyan din ang isang gobyerno na talagang marunong tumingin sa kanyang mga mamamayan. Mamahalin din niya ng tao Hindi yang lulukuhin ng tao, katulad ng pagbabayad ng taxes. Hindi yan inireklamo. Wala ka halos marinig na reklamo sa tao. Pag ang gobyerno maganda ang pagpapatakbo, ipinapakita ang pagmamahal sa mamamayan, at ipinapakita na kaya niyang ipagtanggol ang bawat Pilipino laban sa mga panghuhusga, pang-aapi ng mga hindi Pilipino. Yeah. Wow. Yun sa akin. Yes. Thank you, candidate number 1. Naging Miss Universe 1. Pero hindi, actually, random ko lang naisip yung Tata Bert, Sir Fred, kasi ano na ba yung pagiging malaya ngayon sa dami ng nangyayari, di ba? Siyempre gusto natin gunitain yung pagiging malaya natin, independence naging republika tayo ng Pilipinas, yun June 12. So, yun, parang maganda pakinggan na, dun sa gawa Nakakakilos ka ng gusto mo. Yes. Nakakakilos ka, wala kang kinakatakutan. Tama po. Na walang mga wala kang kinakatakutan na banta galing sa labas ng pwersa. Yes. Ganun, magandang isipin yung ganun Totoo no? po. Yeah. Malayang Pilipino. Malayang Oo. Pilipino. Ikaw, Sir Fred, ano sa'yo ang pagiging malayang Pilipino sa panahon ngayon? Magkagalaw mo gusto mo, walang nagbabawal, basta legal ang gagawain. Okay lang yun. Tama. Wala kang mararating na kasamahan pag gawin mong tama lang. Malayang-malaya ka sa Pilipinas. Yan. Tama. Huwag ka lang gumawa ng hindi maganda. Yan. Pagdating naman sa asawa, Asawa Yan ba naman nakaikot na ng buong Pilipinas Pauwi na tayo. ang dami na. Masyadong napalaya ng sobra. Yan. Yan. Basahin ko po ngayon. Ay, maganda yung tanong ni Ate Gina. Ay, ganda ng mga tanong mo, Ate Gina. Para tayo may panel of judges. Sorry po, sa talsik na ako. Ngayon ba ramdam pa ang essence ng kalayaan natin? Oh, ganda ng tanong. Ikaw, Sir Phil. Ramdam pa na. Ramdam mo pa. Tingin mo po bakit? Ibang Pinoy Ikaw ba, Tata Bert? Yung essence ng kalayaan. Yes, andyan pa rin ang kalayaan natin, no? Ang kinakatakutan lang naman natin talaga yung mga tao na masyadong, ano ba ito, yung makasarili. Yan. Hindi iniisip yung bansa, hindi iniisip ang kanyang kapwa mamamayan. Although talagang hindi natin maikukumpara ito sa dati, sa mga nakaraang panahon ng bansa natin, na mas maganda
ang katayuan kumpara sa ngayon. Sa ngayon kasi ang daming banta eh. Opo. Yan. Yan. Sa akin po, Ate J, ramdam ko pa rin ang pagiging malaya kasi yun yung nakakatuwa na kahit may mga nangyari, di ba, malaya tayong magsalita, magsabi ng ating mga nararamdaman. Dahil yun yung karapatan natin. Yun. May karapatan tayong maging malaya dahil dito tayo pinanganak, Pilipino tayo, di ba? Iba-iba yung karapatan. Pero yun ang pinakamagaling freedom of speech, yung democracy natin na yan, pwede tayong mag-rally in a peaceful way, yung mga ganyan, di ba? Yan. Yun ang problema nga ngayon eh. May freedom of speech pero ididemanda ka muna. Ayun. Oo nga. Wala. Libel. Yan. Libel. May cyber libel pang tinatawag. Ayan. From Ate Gina, sa napapanood ko po kasi sa social media at balita, parang di po malaya ang mga Pinoy. Parang nawala po ang demokrasya at malaya pagpapahayag ng saloobin ng mga Pinoy. Meron pa naman, Ginay. Meron pa naman, no? Hindi nga lang natin may kukumpara katulad ng sinabi ko kanina noong mga nakaraang panahon ng ating bansa. Sa ngayon kasi, talagang ang daming banta eh. Ang daming ano. Pero bilang Pilipino, no? Mahalin pa rin natin talaga ang ating bansa. Mag-aspire talaga tayo na makuha natin yung dating kalayaan na meron tayo. Yes. Magtulungan tayo. Magtulungan. Magagawa natin yan. Yes, tama po. Thank you, Ate Gina. Ang ganda ng mga comments mo at ayan. Pero kasi minsan, ma-appreciate mo din, kasi tayo nagagawa pa natin yung pwede natin gawin, hindi pa tayo makontrol. Tulad, di ba, may mga ibang bansa. Edukasyon hanggang sa sports, lahat, doon lang sila, hindi sila nakakaalis. So, yun, medyo, at kahit pa paano, meron pa rin. Tama, okay. Tama. At agree ako kay Tata Bern. Ayan. Okay. Ano pa ba? Alam niyo po kung saan ako pinaka-proud sa mga Pinoy. Kilala tayo sa, pagkanta. Yes. Talagang bilib ang buong mundo sa Pilipinas. Pagka-musika ang pag-usapan, lalo na tigit yung pagkanta. Yes. Lalo na pre-pred pa tayo. Ang dito pa nga lang, hindi pa lumalabas yan. Pag lumabas yan, sana nga, nasa labas na lang. Hindi. Maganda nga, ang mga Pilipino kasi talagang naipapakita yung versatility Correct. sa music eh. Totoo yan. Tata Bern. Oo. Kita mo halos bawat mga contest ng mga tungkol sa kantahan sa buong mundo, Mapasok talaga. hindi na iiwan ang Pilipino. Talagang nagkakampiyon or nandoon man lang sa nakakuha ng mataas na pwesto sa mga contest na yan. Para lahat talaga meron, no? Lahat ng The Voice sa ibang bansa, Yes. tapos yung AJ sa ibang bansa, meron eh. Opo, meron talaga. Talagang ano doon lagi ang Pinoy. Nako, nakaka-proud. At alam naman ng ano yan, ng mga taga-ibang bansa. Alam nila pagka Pilipino, andap na sila eh. Yes. Kailangan ng magdoble sikap sila para talunin ng Pilipino. Totoo, Tata Bern. Kasi nakakita ko yung mga foreigner, napapanood din yung mga short videos, yung mga sa handaan lang, party lang, swimming lang, nagugulat sila. Para sa kanila, sobrang galing na nun. Parang, Yes. kaya magtataka ka dito, bakit mahirap yung competition? Kasi, talaga kasi, ang dami magagaling, kaya hirap, piliin. At, yes. Araw na lang yan. Opo, normal na yung karaoke sa atin eh. At dahil normal na ang karaoke sa atin, alay naman syempre ng kanta si Tata Bern sa pagiging Pilipino. Anong gusto mong kanta ni Tata Bern? My Way? Naisip ko na. Ay talaga? Nag-connect kami. Ano? Hindi naman uuwi. Hindi naman, Ako'y Pinoy kaya yan. Ayan. Ako'y isang Pinoy, Tata Ako'y Bern. Pinoy. Ako'y Pinoy. Ay, yung Corante? Corante. Ayan. So, ito na po. Palakpakan naman natin si Tata Bern. Ayan. Punta mo, Tata Bern. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Pinoy na isinilang sa Wait lang. Sorry po. Tama lang. Ako'y hindi sanay sa Ito. Sabi ko, Mali na pindot ko. wala namang microphone ito. Bakit? Sorry po. Tinignan ko. Oo nga pala. Kala ko nga rin boses ko yun, di ba? Sorry po. Sorry po. Microphone.
sanay sa wikang pangabanyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Daghang Ayan. wikang pambansa, Akala dito. ang gamit kong salita. Bayan kong sinilangan, angat kong lagi ang kalayaan. Sikat Jose Rizal, nooy nagwika, siya ay nagpangaral sa ating bansa. Ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Wikang pambansa, ang gamit kong salita. Bayan kong sinilangan, hangat kong lagi ang kalayaan. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Yes, palakpakan na natin si Tata Bird. Sorry, Tata Bird. Ganun talaga yung tama ko sa signal. Yan. Ala. Yung iba naguguluhan, no? Ano raw ba ang pagkakaiba ng araw ng kalayaan Oh. sa araw ng kasarinlan? Bakit yung iba kasi ang tawag araw ng kasarinlan? Yes. Kasarinlan? Kasarinlan, ginagamit. Happy Independence Day, parehas lang po yan. Parehas yan. Araw ng kalayaan, araw ng kasarinlan, parehas lang po yan. Independence. Yung kasarinlan kasi nanggaling sa salitang sarili. Kasarinlan. Independence Day. Yun yun. Thank you, Tata Bird. Ngayon ko lang narinig. Kasarinlan, ganun ang gamit ng iba eh. Araw ng kasarinlan. Ayan. Basahin ko lang po comment ni Ate Ginay. Nakakamiss po yung dati pag araw ng kalayaan. Malaking celebration at may Totoo. pagtitipon sa Rizal Park. Sa Yes, totoo, Totoo tama yun, yan. tama yun. Noon yan, nung kabataan, nanduduling kami lagi niyan. Opo. Yung father ko yan, dala-dala na kami doon yan. Opo. Sa may Quirino Grandstand, nakapwesto na kami doon. May dala na rin kami baon doon, na rin kakain. Yes, picnic. O, di ba, magkakasama ang pamilya. Tapos maya-maya, ito ng parada. Yan, ganyan yung parada. Opo. Mga sundalo, mga pulis, may mga tangke pa noon, di ba ano, parada. Di ba, Ipinapakita yung puwersa ng Pilipinas. Yes. Uy, sana ibalik po. Kasi yun, ako na-experience ko rin yan. Yung mga bata ngayon, more of, yun nga, sana mas... Meron pa nga yan, nag-e-exhibition yung mga ace pilots natin. Wow. Meron pa parang may mga acrobat na ano pa silang ginagawa sa aeroplano nila eh. Yes. Dapat papalipad yan, mga ganyan. Yan. Tama po yan. From Mamita, malaya pa rin magsalita ang mga Pilipino. Yes, Especially, tama yan. may mga vloggers na nagsasabi nila ang gusto sa loobin nila with regards sa present situation. Yan. Pero beware, meron tayong ano ngayon cyber crime, cyber libel. Correct. Hahabulin ka niyan pag medyo. Tama po. Tata Bird. From Ate Ginay, ay magandang tanong to. Yan. Kilala pa kaya ng mga bata sina Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio at Gregorio del Pilar? Yan ang
napupuna ko yan sa mga kabataan talaga ngayon sa mga elementary grades. Yes. Parang hindi nila halos kilala na. Hirap. Oh. I don't know kung bakit, no, kung ano ang nawawala doon sa turo ngayon. Doon, ano ba tawag doon sa mga kung anong subject na Opo, dapat aralin yan pa eh. rin. Oo, aralin pa rin. Dapat meron eh. Meron. Napupuna ko parang hindi ko nga halos naririnig yung tungkol sa mga bayani sa kanila. Opo. Unless may pina-research ang teacher. Yes. Ganun. Oo, totoo. Pero pagka hindi, wala. Opo, Tama ang maganda yung tanong ni Gina yung mga Yes, iba. Ate Gina, tama. Mm. Kasi, Tata Bert, Sir Fred, napapanood ko minsan sa mga game show. Sabi ko, ha, ba't di nila masagot? Oh. Hindi nila kilala. Eh tayo, ilang taon na tayo nakaalala pa rin natin. Tama. Sabi ko, Yun ang kulang talaga. Talaga there's something wrong sa Yes. ano natin yun. Sa Sa mga edukasyon. lugar, ha? Sa lugar. Opo, lugar din. Yung Malacanang, hindi nila alam na yun yung Malacanang pala. Ay, kita mo na. Dapat yan, alam yan. Yung CR din nila. Oo. Panginoon. Yan, mga region, mga lugar. Oo, wala. Nung panahon, sabi, may pagmamalaki ko yung panahon namin noon, talagang grabe. Yung social studies, yung Yeah. history noon. Sabi, sa totoo lang, halos lahat ng bansa sa buong mundo, alam ko ang capital city. Wow. Ilan lang ang hindi. Oo. Sa totoo lang, up to now. Oo, tama. Dahil, naituro sa akin nung Yes. elementary pa ako, nung high school ako. Yes. Yun. Ay, kaya sabi ko, kung nakatapos naman, dapat pare-pareho tayo ng Oo. nalalaman ng mga informasyon. Kaya, Kaya tama yung maganda na rin yung tanong ni yes, Gina tama ka, talaga. Ate Gina. Kaya ako, Tata Bert, natutuwa ako sa mga Pilipinong direktor. Yan, doon naman tayo sa sining. Di ba kanina musika? Sa sining, sa arts. Gusto ko yung bayani na mga sequels, yung bayani verse na tawag nila. Di ba, nung una, iba-iba, nagpalabas sila ng Gumburza, ng Quezon, ng General Luna, Yeah. yan. Iisang yung community niya. Kaya yun. Tapos alam ko ang susunod dyan si Manuel Quezon. Feeling ko. Or si Magsaysay. Opo, or Magsaysay. Yun yung maganda na dapat, ganun po talaga dapat ang ginagawa niyong pelikula para hindi nakakalimutan. Nagiging halimbawa kasi yung naging buhay ng mga bayani na ito eh. Bakit sila naging bayani? So pwedeng tularan eh. Yeah. Ng estudyante once na nakikita nila Opo. yung mga ganun pelikula. Tama. Ayan. Sir Fred, gusto mo po ba maging bayani? Makilala kang bayani? Babayarin ka sa mga kunting tulong, bayari ka na. Ang pinakamadali para maging bayani, magpapapiling squad ka. Oo, mamaya ko yung Dali lang yun, pipikit ka lang. Pero ako proud maging Pinoy dahil sa mga kasama ko po ditong Pilipino. Yan, si Sir Fred, si Tata Bert, si Misinda. Ito si Sir Fred, ako kung saan-saan na rin niya nagdala ni Senyor. Pero bayani talaga ginawa niya. Tumulong ka lang, bayari ka na. Totoo yan. Isa sa bayani ng center yan eh. Correct. Hindi, totoo. Sa maraming nagiging problema rito sa center, Yes. ay, maasahan. Correct. Oo, totoo yan. Para may tatanim tayo, bago mawala tayo sa mundo. Ay, wag mo. Isipin niya. Eh, matagal pa tayo mawala. Ay, Matagal na tayo maayos. Sa ano yan? Matagal pa November. Habol pa. Ay, Tata Bert ah. Hindi bendis. Parang igisa na lang yung dasal. Ay, ako. Pero yan, ako, agree yan, si Kuya Fred, Sir Fred. Isang tawag lang, parang Ay, alam niya, totoo. ayusin, mga bagay din sa bahay, ba't ibang bahay din, di ba? Natuwa nga ako sa kanya. Sabi ko, Fred, magagawa ba ng paraan yung antel activities noon eh. Yes. Eh, yung pugo natin eh, talagang ano yan eh. Oh, pagdating ko naman, ayos na ako. Okay yata. Oo, di ba? Bayani ka rin, Sir Fred. Habang kahit buhay ka, pwede ka maging bayani. Totoo naman. Sa tao lang yan eh. Kaya, tama. Kaya ako ayaw ko mangako na ayaw ko hindi ko matupad. Kaya mangako ka tapos hindi mo tinutupad. Eh, maganda. Yes. Eh, matanda na tayo. Kailan ba tayo magbago? Wala tayo. Tama. Thank you, Sir Fred. Ayan. From Ate Gina, dati po ang field trip ng mga school, Bahay ni Rizal, Fort Bonifacio, mga museo, at Nayong Pilipino, Fort Santiago at Luneta. Ngayon po, iba na ata ang field trip ng mga bata. Yung bahay na Rizal dati sa Kalamba, Ay, yes. Ate nagiging Bert. ano na field trip talaga yan. Ayan, dapat talaga. Oo. Mm.
Lagi na po pinupuntahan ko. Yes. At nakarating ako dyan. Opo, Tatapers. Sa yung bahay nun sa Kalamba. Kalamba. Pinibisita yan. May mga nakadisplay naman akong ano-ano dyan. Oo. Yung museum sa Philippines, magandang puntahan yan. Marami makikita dyan na magbibigay sa iyo ng idea kung ano yung buhay-buhay ng mga naunang Yes, tao. yung maganda. Ito. Yan mga magandang pasyalan. Tama po. Dalahin yung mga kabataan. Yes. From Mamita, sa isang noontime show yan, simple questions about history and geography, nakakalungkot mga estudyante, hindi nila nasasagot. Yan, totoo. Tama yung observation ni Yan. Ay, Ni Mamita, tama. Yes, totoo yan. yan talaga isang bagay. No, napupuna ko ngayon, bakit ka ako hindi alam ng mga simpleng mga Kaya nga katanungan na yan? po. Bakit hindi nila alam? Sino si Rizal? Sino si Billy Pasio? Posibleng hindi nyo sila kailangan. Oo. Grabe. Yung mga karakter sa ano, alam nila eh. Ay, oo nga po. Yan, mga anime, mga ano, alam nyo. Pero yung sariling bansa. Yun. Yan ang isang nakakalungkot na bagay talaga. Yan. Oo, yan. Cellphone. High-tech na pasira sa atin. Yan. Oo. Hindi lang nagamit ang maayos. Oo, yun. Hindi nagamit ang Hindi nagamit ang maayos, hindi na ituro ng maayos. Kasi daming libre dyan na pwede yung panoorin na history ng Pilipinas, ha? Yan. Kaya hindi man sana totoo kay Sandra, nanonood siya ng mga documentary na, mas ano niya pa sa akin. Ayan. Kaya, sabi mo lang, Ginay, opo, kahit nung college po ako, nag-field trip kami sa Kalamba at Yan, Nagramang Kalamba. Rose. Ayan. Marami nagkado doon. Opo. Ayan. Tinanong ka na ba, Ate Ginay, okay ka lang ba? Naipasok lang. Ayan. Nakakainis na yung joke. Okay ka lang ba? Ayan. Ay, Mamita, may pakakol. At teka, Tata Bird. Malapit na magalit si Jose Rizal. Hindi pa din natin siya pinapasyalan sa luneta. Ayan. Makapunta ako nung linggo. Ang Oo. problema, hindi ko malaman kung anong adjustment doon sa ilaw ng cellphone ko. Kaya ang dilim eh, nakuha eh. Ay, baka against the light. Ganun na. Parang ganun eh. Di ba may mga, pero may mga Oo. adjustment, hindi ko alam eh. Ay, sabi. Pero inilagay ko pa rin. Yes. Inilagay ko pa rin. Ayan. Si Mamita po kasi, parang panahon pa po ni Rizal nag-aaya ng luneta. Pasyal naman. Sige po, pasyal tayo. Gusto mo Mamita bukan? Ay, sige pala, sa linggo. Ayun. Pag-usapan natin Mamita sa linggo. Ayan. Ikaw, libre mo ba? Para joke lang. Ayan. Si Atty. Ino, nabuhay. Uy! Iyo! Si Kuya Junior, yan. Sabi niya, buti naman po at guest nyo ngayon, si Apolinario. Inos. Atty. Tama ka naman ano. Laba. Kala ko kasi Bonifacio sa aton. Sa aton natin magdilito. Actually, kaya po kami tatapert, nakiisa kami bilang Pilipino dahil yun na, hindi kami makatayo pag kumakanta. Kaya talaga ngayon nakaupo po kami tatlo. Bilang respeto sa ating buhay. Torneo. Yan, di ba? 3 star. Oo nga no, may wig po. Galing mo talaga, Torno. Dapat niya ko brush up. Ganyan. Isa ka na nga lang manood, talaga naman ang mga hirit mo ganun ka pa rin. Alagan siya to. Ayan. Dahil dyan na, Tori, kakantahan ka ni Apolinario. Yan. Oo nga. Ano? Yan, hirap. Dapat, Yan, hirap. dapat alam mo. Dapat batid mo. Oh, Yeah. tama. Bakit kamukha niya? Si Apolinario Mabini. Kantahan mo nga. Kantahan mo. Palakpakan po natin ang ating bayani. Torne, para sa ito. Tagal tayo din nakita. Ayaw talaga niya magipagkita. Mamaya, sige na. Kunin na lang natin. Para ma-training ako dito. Opo. Ulang sa tabu ang
kalinga dito sa tago'y sugilon ko ang matago pagpuso maimo kong biyan unsa ba ayun ang inunan kalipay mong talikdan lamang ako isapi ang imo pagigugma usahay pagkiton mo ko muhila ka ano ba kini pagkanhili masabun uta nahigugma kaman kulang sa tago ang kasakit sa kalinga dito sa tago isugilon ko ang kaguling dugang Yan talaga, akala nyo Tagalog lang ha. Yan, Bisaya. Yan. O, diba? Kahit ano, kaya kantahin dito, no, Tata Bird? Ano ibig sabihin ng title? Ihilak, iyak ako sa tago. Patagong iiyak. 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 Yes po. Ay, nag-comment po ulit si attorney. Ganda ng boses mo, Commander Fred. Parang galing sa ilalim ng lupa. Talaga si attorney. Mainit, attorney, mainit. Ay, nako. Ayan. Sige po, Tata Bert, Sir Fred, ano pang mga sa Pilipino, sa pagiging Pilipino, bukod sa ugali, makinagis na natin, sa musika, sa sining, sa ano po, sa sports. Sa boxing. Yan. Pilipino yan. Yeah. Boxing kahit yung MMA, yung Opo. anak ni Navarrete, di ba? Sikat siya ngayon. Marami. Marami. So far sa ngayon, ang mga Pilipino na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa, si Ayala, kailan lang nag-champion sa isang tournament. Oo. No? And then, si Wesley ko, although American citizen na siya, still, Pilipino pa rin matatawag yan. Si Wesley ko. Ang actually, second place lang siya, pero ngayon siya na ang champion. Wow. Mukhang natanggal yung nanalo. Nanalo. Nagkaroon ng sort of, natin alam ba, pandala, something like that. Kaya natanggal. Ngayon si Wesley so na ang champion. Ang declared the champion. Proud. At for sure, madami pa dyan, Tata Bird. Lalo kung national din, magagaling natin. Oo. Volleyball, basketball,
Meron rin po tayong soccer, football. Ay, yun pala nakwento ko pa sa dati, Tata Bert, mga batang nagbe-baseball, tapos malaman sila sa ibang bansa. Mga babae po. Ay, oo. Meron na Ay, dati yan. softball. Opo na. Billiard. Yung Billiards. Philippine Blue Girls, Blue Boys, Ayan. yan, sa baseball yan. Ayan. Gagaling. Yung nag-ano rin po, yung nagsasagwan. Kayak. Yeah. Kayak. Kayak. Tsaka yung dragon boat. Oo, dapat to. Oh, dami. Billiard, ayaw pa rin. Billiard. Billiards, yes. So, Galing na rin. talagang ano tayo. Kompleto tayo. Sana lang talaga, no, suportahan palalo. Kasi para lalo silang makilala. Kasi nalalaman na lang natin, hindi sa mainstream media pag hinanap natin. Pag sikat na, dun nyo lang. Hindi, sana patuloy yung suportahan. Ayan. Sa pagpipinta daw, sabi ni Mamita. Ayan. Yan, marami Mamita magaling mag-drawing. Lalo na ng mga lakad. Drawing, di natutuloy. Nag-drawing lang. Drawing, hindi. Yan, pagpipinta po, di ba? Dami rin. Sila Bencab. Yan. Dami. Buhay pa ba? Hindi ko lang po Hindi ko alam. Opo. Tapos, basta dami pong mga pintor na, Magagaling ng mga Pilipino, mga artist na matatawag. Yung sa Baguio, si Ako, Kidlat Tahimik. Di ba meron Kidlat Tahimik? Ay, yes, at the bird. Opo. Yan. Meron ding si Manhik Panaog. Uy. Yung artista, sino yung alias niya? Si Manhik Panaog. Kaya ako. Sino yung Martinez? Manhik Panaog. Parang bakit panaog yan? Mahigit panaog. Dali ka. Oo nga po eh. Seryoso pa naman ako. Ano ba yung panaog? Masyadong Ayan. manual. Hindi po tayo masyado manual. Bukas ang sa lecture yun. Ayan. Pero yun, sa larangan din ng comedy, ang dami na rin. Nag-global na rin yan. Sina Joko. Yung stand-up. Yan, stand-up. Tapos, mga pelikula, mga artista pong Pilipino nasasama na sa Hollywood. Marami na yun. Kakatuwa. At meron nga palabas sa Netflix tungkol sa pagiging Pinay pero parang yung setting American. Kilala talaga. Very talagang Pinoy. Yan. Diba ang daming nakaka-proud? Yan ang Pinoy diaspora. Oo, totoo, Tataber. Talaga, buong mundo ng Pinoy eh. Yes, totoo. At hindi lang basta kumalat ang mga, they are making Yes. the names. Tama. Ayan. Kaya tayo'y nadadaya ng ating kultura. Hindi. Pero yun, minsan isipin na natin yung mga magaganda. Yan, dami pa pala mabubuting bagay sa pagiging Pilipino. Kumalat tayo at patuloy na Yan. Lalo na nag-Olympics, so nakaraan, di ba, talaga naman, nakaka-proud. Talagang tayo lahat, di ba? Yan. At kung darating na Olympic, talagang mukhang may ibubugan na naman ng Pilipino sa sports na Yes, agree po. meron na naman yan. Tata Bert, yan. Tata Bert, may kakantahin ka po na ano ba pong gusto mong kantahin? Pwede pa kayo magtigisa ni Sir Fred. Yung kay Heber Bartolo yan. Ay, nakanta mo na yung Tata Bert. Kanina, nakanta na. tayo yung mga Pinoy. Lorante, di ba nakanta na yun? Opo, nakanta mo na. Dalawa lang ginanong mo. Ah, Si Fred na sabi mo. Sir Tata Bert, pwede pa kayo magtigisa. Ano pong naisip mo? Tungkol sa Pilipino. May pili ko kayo isa eh. Yung Laguna, ayan. Pinalitan niyo yung Laguna. Pinalitan mo. Yan. Manansala, yung taga-Angono na pintor. Oo. Tama. Yan, sala. Sabi Tama. siya eh. Amor Solo. Yan. Dami. Dami po. Sige lang, Tata Bert, sabihin mo lang. Hanapin ko yan. Ano ba bang Pagiging Pilipino. Yan. Ano bang nilista mo siya, Tata Bert? may kanta bang ako'y Pinoy? Yan o, ako isang Pinoy. Yun din yung Tata Bert. Dalawang Florante. Ako'y Pinoy. Ito rin po yun. Kaya yun yung napindot ko kanina. Ito po karaoke. Ako'y Pinoy eh. Meron. Try po natin ako'y Pinoy. Pero Florante po yung lumalabas eh. Yun din. Ako'y Pinoy. Florante po ang lumalabas. Florante po. Tata Bert.
Yan. May dandanso yun. Tinutugtog yung dandanso. Ayun. Ayan, mga folk song. Yan maganda. Ayan yung background natin. Gusto mo yun, Nataber? Tandang Soy? Dandanso. Dandan ko. Hanggang so. Hindi ko yung joke. Bisaya rin yan. Hindi dahil po si Tata Berta nagsabi, Tandang Soy na, Anje. Dahil... Dandan Soy. Yan. Sorry po, Tata Bert. Preno. Ay, mabuhay singers. Kita ba dito, Tata? Okay. Dandanso'y bayaan na ikaw pauli ako sa yaw ugaling ko ikaw hidlawan ang payaw di mo lang dandansoy kon imo apason bisan tubig di magpanon ugaling kon ikaw uhamon sa dalan dandansoy bayaan ta ikaw pauli ako sa yaw ugaling ko ikaw hidlawan ang payaw di mo lang dandansoy ko'y imo apason bisan tubig di magpanon ugaling kong ika'y uhamon sa dalan Yeah! Galing. Alam din ni Tata Bert. Bubol yun eh. Oo nga, walang practice. Kuhang-kuha. Ayan po. Comment po nila Ginay. Si Manny Pacquiao at Videoke kilala sa ibang bansa ng mga ibang lahi. At si Duterte, kinikilala nilang best president daw natin. Okay, next comment! Yan na. Yung katrabaho ko, dati Macedonian at Polish. Kilala nila si Duterte at Pacman. Sabi nila, swerte daw tayo mga Pinoy. Meron daw tayong gaya ni Pacman at Duterte. Okay. Swerte po. Pero marami pong umiyak. Kaya, ayan po. Ayan. Ano, meron ka pa ba, Kuya Fred, isa pa, no? Yung nila yan. Yun, ito nila. Ayan. Ano ko ba nilagay? Ayan. Ready ka na ba, Sir Fred? Ready. Ready na. Hindi ako anay. Ayan, malalaman niyo kung bakit yun. Anay. Bakit Sir Fred ngayon. Dahil sa kantang ito. Ayan. Palakpakan na natin, Sir Fred. Sa huli niyang mga buwan. Tama.
Matumihan ako di nagmana sa imong gulay. Matumihan kau diri malipay, kaya ako'y bahagi, makarimo'y gasa. Dugmang kukuya, mautay pasahan, mao'y bahandi, labaw sa bulan. Sa imong guma uparain dilaban kining pagbati isang sausan makatarungan ay unsapay pilingin kung sa dili mo kawagon ako pasali sa gugma ko. Ako pasali sa gugma ko. Yes. Ano pong ibig sabihin, Sir Fred, ng matudnila? Sabi nila, Sabi nila. Ayan. bakit nila. Batid nila. Alam nila. Alam nila. Ayan. Ikaw, Sir Fred, anong masasabi mo sa mga huling salita para sa gabing ito lang? Para malinaw. Para hindi namin natin ng Nobyembre. Yan, bilang Pilipino, gawa ng mga napag-usapan natin. Bilang Pilipino, tapat sa ginagawa mo para maging totoo kang Pilipino. Lahat ng gagawin mo sa buhay mo, tama lagi. May mali rin, pero huwag masyado dahil masisira tayo. Kailangan kung ano ang mga sinasabi na totoo pa rin. Hindi pwede yung hindi mo tinutupad, hindi nang mali. Kahit pa paano, baguhin natin. Alam naman natin maging totoo tayong Pilipino. Papaniwalaan tayo sa ibang bansa kung totoo tayo magsalita. Diba? At saka yung oras natin, baguhin natin. Yung bis alas 6, huwag yung alas 10, alas 9, bago na dumating. Yan ang ayaw ko rin. Totoo ko yan. Yan ang ayaw ko sa tao. Kausap ko. Tapos, darating yung alas 6, pagkita na, ibig sa akin, awahin ko yun. Totoo. Totoo yun. Yan ang baguhin natin, yung Filipino time. Wala. Naging kilala tayo yun. Pero tama, Sir Fred. Kasi nakakapagsabi yun bilang tao kung ano ang prinsipyo mo sa oras. Ayan. Salamat, Sir Fred. Palakpakan natin si Sir Fred. Palakpakan natin. Mabuhay si Apolinario.
si Tata Bert dahil, tandang. Joke lang. Ayan. Sa akin po, ako, proud pa rin naman ako bilang Pilipino dahil bukod sa dito ko pinanganak, ako inaamin ko, kaya kong tangkilikin ang Pilipino, lalo na sa pelikula, sa gamit, yan, hilig ako bumili ng gawa ng Pinoy, yung mga pagkain, mga gamit, kahit mga baso, yung mga ganyan. Basta yung susuportahan mo, ayan, yung mga lokal na gawa, yan, tsaka mga pelikula. Tsaka hilig ko talagang yung mga yung history talaga, yan. Sina Apolinario, sina Rizal. Yan. Kasi doon nabubuhay ulit yung dugo. Minsan syempre nawawala, nakakain na tayo kung ano nakikita natin sa ibang bansa, lalo na K-pop, BTS. Pero minimake sure ko, ayan, sinusuportahan ko SB19, ang BINI, mga P-pop natin, ang mga artists. Kaya nakakatuwa na namamayagpag pa rin ang OPM at pinipilit pa rin natin. So, supportahan natin, lalo na ang Pilipinong musika, sining, sa sports, lahat. Pagiging malayang Pilipino, napakasarap po. Pero, Tama. gawin nating malaya sa tamang paraan. Gawa tayo mabuti. Pili tayo, may karapat tayo pumili ng malaya sa ating mga magiging pinuno. Kaya, yun ang gamitin natin ng maayos. Salamat po at Tata Bert. Napakaganda ng pagkakataon na yun, no, na yung Independence Day, yung araw ng kalayaan, nakasabay sa ng AGT. Dito tuloy, natalakay natin yung maraming bagay na may koneksyon sa ating bansa. No, isa na. Tama yung maganda yung naging katanungan ni Ginay kanina, na mukhang sa mga kabataan natin ngayon, kulang sila sa kaalaman ng istorya ng ating bayan. Iba ang nakakasanayan nila ngayon eh. Hindi ko alam kung may pagkukulang na eskwelahan. Kung meron man, sana ang mga magulang, ang mga nakakadandang kapatid, ang siyang gumawa ng paraan para maturuan, masanay ang mga kabataan ngayon na malaman ang istorya ng ating mga bayan. May mga libro naman available yan eh. No? Ituro natin sa kanila ang mga buhay-buhay ng ating mga bayani. Isang paraan yan eh, para meron silang pagbabasihan. Ano ba ang maganda para sa ating bansa? Ano bang maganda para sa ating kapwa? Napakaganda, no? Nung yung alam mo, yung itinakbong istorya ng ating bayan. Kung sino-sino ang mga Pilipino na nagbuwis ng kanilang buhay upang meron tayong matatawag na kalayaan ngayon na ating isiniselebrate. No, ganun lang po sana ang gawin natin. Sanayin natin, turuan natin ang ating kabataan para mawala ang selebrasyon ng itong Independence Day, para hindi mawala po yan. No? Medyo nag-aalala kasi ako dahil yung mga kabataan natin medyo may parang kakulangan na sa kaalaman tungkol sa ating history. Yan. Yun lang ang masasabi ko. Salamat. Salamat po, Tata Bert. Mamayang gabi po, meron po kaming prayer vigil. Alas 10 po yan. Samahan niyo po kami. At sa mga gusto po manood ng replay, pwede po sa Facebook, sa YouTube, meron din pong website, anthonymiller.com. At bukas po, Tata Bert. Bukas, bago magamutan, yes, actually celebration ng 28th anniversary ng ating center. At the same time, celebration na rin ng birthday ni Senyor na supposedly dapat sa Monday. It just so happen na hindi healing day, yung kaya iminog natin bukas. Pagkakaroon ng celebration, at isa pang maganda dito, muling ilalabas yung healing stone na marami ang gustong makakita. Makikita niyo po yan bukas. So, umatin po kayo ng healing center para magkaroon. Pambihira kasing ganitong pagkakataon eh. Twice a year lang po inilalabas yung healing stone at isa yan bukas. See you tomorrow. At nga pala, no, yung 190th lecture, bukas din po yun. Salamat po. Asahan namin ang inyong pagdalo sa gamutan bukas. Yan. Good night. Salamat po. Mabuhay ang mga Pilipino. Yes. Mabuhay ka. Buhay.